Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:03 ng umaga, Philippine Standard Time. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 1 sa buwan ng Enero taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako po si Annie Rentoy. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Tinyaranda mula sa Austin, Texas, USA. Para naman ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, Marie. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na baunin ang mga inspirasyon mula sa katagang kabutihang ipinakita noong 2024 sa pagharap sa mga pagsubok sa taong 2025. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at diwa ng bayanihan upang makamit ang pangarap na bagong Pilipinas. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipinong walang sawang nagsisikap at nagmamahal sa bayan para sa mas magandang kinabukasan. Ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Hataw Balita ngayon. Dinayo ng ilan nating mga kababayan mula sa iba't ibang probinsya ang Rizal Park o Luneta ilang oras bago magpalit ng taon. Kasama ang pamilya sa Luneta, sinalubong ng ilan sa ating mga kababayan ang taong 2025. Ilan sa kanila, binalik-balikan ng lugar dahil sa espesyal nitong alaala. Nai-enjoy lang namin na parang may kasama kami, hindi lang kami excluded, ganon. Kumbaga, kita mo na maraming parang sabay-sabay kaming mga Pilipino na nagse-celebrate ng bagong taon. So parang ang ganda din niya tignan, kahit na madaming tao, parang peaceful pa din in some point. Dito kami namamasyal dati, dito kami nagdi-date. Ito yung ano namin talaga sa Luneta. Dito kayo nagliligawan? Parang ganyan po. Hataw Balita ngayon. Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasasawi sa mga aksidente sa kalsada ngayong holiday season, kung saan 4 dito ay dahil sa motorcycle accidents na walang helmet. Mula December 22 hanggang December 31st, iniulat ang 496 na insidente, kabilang ang 83 lasing na driver at 427 na walang safety accessories. Nagpapaalala ang Department of Health sa publiko na iwasan ang pagmamaneho ng pagod o lasing at laging magsuot ng helmet at seatbelt para sa kaligtasan. Hataw Balita ngayon. Nakumpiska ng Philippine National Police o PNP ang mahigit na 200 milyong illegal na paputok at pailaw na may kabuang halagaan ng 2.4 million pesos. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo, nasa 520,000 na piraso ang nasabat sa mga operasyon sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang mga boga na may pinakamaraming bilang na naaabot o umabot na sa 7,000. Hataw Balita ngayon. Iginigiit naman ng China na ibinahagi nito ang impormasyon ukol sa COVID-19 nang walang itinatago. Matapos himukin ng World Health Organization o WHO ang Beijing na magbigay ng higit pang datos ukol sa pinagmulan ng sakit. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry, agad na ibinahagi ng China ang gene sequence ng virus at karanasan sa paggamot noong 2019. Gayunpaman, patuloy na hinihiling ng WHO ang karagdagang datos mula sa China matapos ang kanilang investigasyon noong 2021. Nananawagan din sila na pagtibayin ang pandaigdigang kasunduan ukol sa pandemic prevention bago ang itinakdang deadline sa Mayo
ng taong 2025. Hataw Balita ngayon. Na-recover ng mga mangingisda ang isang hindi matukoy na submerged object sa karagatang sakop ng bayan ng San Pascual, Masbate noong December 30. Ayon sa inisyal na impormasyon, ang object ay may markings na H-Y-1-1-9 at itinuturing na isang underwater communication system na pag-aari umano ng China. Ang device ay may kakayahang mag-transmit ng data at voice messages at ginagamit sa pagkikipag-communicate sa mga satellite at surface unit. Ang object ay ipapasa sa Police Regional Office sa Legazpi City para sa mas malalim na investigasyon. Base po sa report na natanggap po ng Masbate Police Provincial Office kahapon, December 30, bandang alas 2 ng hapon, isa pong fisherman na nagngangalang Rodney Valencia, kasama po ang barangay officials ng barangay Iniwaran, San Pascual, Masbate, pumunta po sa himpilan po ng pulisya sa San Pascual at nag-turn over po sila ng isang unidentified submerged object. Hataw Balita ngayon. Patuloy na binabantayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga small-scale POGO operations na patuloy na nagtatago sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, sila'y magsasagawa ng operasyon laban sa mga ito sa pagsisimula ng taong 2025. Samantala, inaasahan naman ng Bureau of Immigration na may mga dayuhang POGO worker na magpapaiwan sa bansa kahit tapos na ang deadline na ibinigay sa kanila para manatili sa Pilipinas. Nakatakda ng simulan ng BI ang investigasyon ngayong araw upang hanapin ang mga ito at isailalim sa deportasyon. Medyo madugo po ang preparations ng Bureau para dyan kasi alam natin na meron at merong matigas ang ulo na magpapaiwan po dito sa Pilipinas and will not comply with the regulations. That's why our intelligence division naka-ready na po sila. Hataw Balita ngayon. Naging simbolo ng patuloy na suporta ng gobyerno ng Pilipinas sa mga overseas Filipino worker ang matagumpay na pagbabalik ng drug trafficking victim na si Mary Jane Veloso sa bansa matapos ang halos 15 taong pagkakakulong nito sa Indonesia. Nagsagawa rin ang Department of Migrant Workers o DFW ng malawakang repatriation at reintegration programs para sa libo-libong OFW mula naman sa conflict zone. Samantala ngayong taon din nilagdaan ang Magna Carta of Filipino Seafarers na magpapalakas sa proteksyon at benepisyo para sa mga marino. Hataw Balita ngayon. Hindi inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na itaas ang Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon kaya't magtatayo ng tent cities sa Himamaylan, Kabangkalan, Pontevedra at Valle Hermoso bilang pansamantalang tuluyan ng mga apektadong pamilya. Ayon kay Director Raul Ramirez ng OCD-6, aabot sa 124,000 na residente o 29,600 na pamilya ang posibleng maapektuhan ng asphalt at lahar. Patuloy na pinapayuhan ni Dr. Teresito Bacolcol ng PHIVOX ang publiko na manatiling handa at mag-monitor sa mga opisyal na ulat ukol sa kaligtasan. Sa ating mga kababayan, manatiling handa at dapat may kaalaman tayo tungkol sa lindol, tsunami, and volcanic hazards. Kapag sa mga aktibong bulkan naman, paalala natin na huwag silang pumasok sa mga naitatalang danger zones and permanent danger zones. Patuloy po nilang subaybayan ang mga opisyal na ulat mula sa aming opisina para sa ligtas at mapayapang bagong taon. Hataw Balita ngayon. Sa evacuation centers nagpalipas ng pagpapalit ng taon ang ilan sa mga residente sa Negros Island na apektado ng Mount Canlaon eruption. Ayon sa ilang evacuees, nakakapag-adjust na sila sa sitwasyon sa evacuation center pero nais pa rin nila na makauwi sa kanilang tahanan. Hiling ng mga ito sa national government, matulungan sila at mabigyan ng alternatibong hanapbuhay habang sila ay nananatili sa evacuation centers.
kung may sa DA pa may ara tani kay di ba damo kami lose nga ano mo nga mga lapses gid sa amon nga mga katanuman pwede tani nga may kung ay mabakal pa na kami seeds may ano para maka-recover liwat siyempre wala gid income tani makatag sila seeds or may dutay bidugang ding mga abuno mga muna balahaw para may magbalik na gid makamsamon. Hataw Balita ngayon. Magkakaroon ng water service interruptions sa ilang bahagi ng Quezon City mula January 2 hanggang 6 dahil sa maintenance activities ng Maynilad. Apektado ang Apolonio Samson, Balingasa at Pag-ibig sa Nayon mula January 2 hanggang 3 mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. Susundan ito ng Apolonio Samson sa January 3 hanggang 4. Gayon din sa Salvacion at San Isidro Labrador sa January 4 hanggang 5. Ang Manresa at St. Peter naman ay maapektuhan ng water service interruption mula January 5 hanggang 6 sa parehong oras. Hataw Balita ngayon. Walang nararanasang power interruption ang mga customer ng Meralco sa pagpasok ng taon. Ayon sa abiso ng Electric Power Distributor, magpapatuloy ang kanilang serbisyo sa publiko hanggang January 4, 2025. Ang susunod na scheduled power interruption ay sa darating na linggo, January 5. Hataw Balita ngayon. Inaasahang malaki ang maitutulong ng inaprobahang 6.352 trillion pesos na 2025 General Appropriations Act para suportahan ang programa ng rural electrification ng gobyerno. Mula sa naturang budget ay may nakalaan para sa National Electrification Administration na 1.87 billion pesos na subsidiya upang magbigay ng kuryente sa 22,000 na mga kabahayan. Target ng gobyerno na makamit ng 100% electrification sa buong bansa pagsapit ng 2028. Hataw Balita ngayon. Naabot ng Supreme Court ang clearance rate na 87% matapos marisolba ang 4,294 na kaso mula January hanggang September 30, 2024. Habang may disposition rate itong 22%. Kabilang sa mga mahalagang desisyon ay ang pagprotekta sa karapatang pantao laban sa red tagging at labis na pagpaparusa. Nagbigay din ito ng malinaw na gabay sa karapatan sa malayang pananalita, privacy, suffrage at gender equality. Sa mga usapin ng paggawa, idineklara ng Supreme Court na iligal ang diskriminasyon sa HIV-positive na empleyado at pagbibitiw dahil sa verbal abuse o demotion. Hataw Balita ngayon. Isa ang nasawi at isa pa ang nawawala matapos lumubog ang cargo vessel ni MV Sherlyn Katnes sa Labesares, Northern Samar, bandang hapon noong Lunes. Ayon sa Coast Guard Station Northern Samar, 13 sa 15 na crew ng barko ay nailigtas. Lumubog ang barko dakong alas 2:30 ng hapon dahil sa malalaking alon habang naglalayag mula naman Naga City, Cebu, patungong San Jose, Northern Samar. Patuloy ang search and rescue operation at nagbigay ng tulong ang Office of Civil Defense o OCD Region 8 sa mga naligtas. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong araw ay sarado na ang Welcome Supermarket sa Quezon City matapos ang halos 8 dekadang serbisyo sa mga mamimili. Ayon kay Steven Kua, Executive Director ng Welcome Supermarket, labis ang kanilang panghihinayang sa pagsasara ng pamilihan na naging bahagi ng maraming pamilya sa lungsod. Problema sa lupa at buwis ay itinuturong dahilan ng pagsasara ng pamilihang tinangkilik ng mga suki nito sa nakalipas na 77 taon. Yeah, you only do that when it's there are reasons beyond your control. If it's within your control, then you don't have to close it down so that you can continue serving the public, di ba? The buying public. Masasabi ko, siyempre, kung nanghihinayin sila, lalo ako, di ba? Pinaghirapan namin magkapatid, no? Kaya lalo nakakahinayang. Kaya lang, ganun talaga. Such is life, di ba? You cannot hold on forever, di ba? Hataw Balita ngayon. Bilang bahagi ng Manila Zoo, muling ipinakita ang dating star attraction na si Mali. Ang nalipanding pumanaw noong 2023 sa edad na mahigit 40 taon.
Ang kanyang katawan ay sumailalim sa taxidermy upang mapreserba at maipakita sa mga bisita. Ngunit hindi ito maaaring hawakan ng publiko upang mapangalagaan ang itsura nito. Ayon kay Dr. Jason Sumaway, ang taxidermy ay isang paraan upang mapanatili ang alaala ni Mali para sa mga susunod na henerasyon at ang mga bisita ay maaring magpakuha ng larawan ng libre. Ginagawa po namin ito kasi on the other side, meron din pong ibang mga tao na gusto rin naman po nilang ginagawa namin, yung ginagawa namin ngayon. Gusto po nila na yun pong si Mali ay hindi maging kwento na lang po sa next generation. Bagkus, may kukwento nila and still they can have pictures with Mali po. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, good morning Annie at sa ating mga kasambahay. Kanselado na ang isasagawa ng simpleng family-friendly na year-end party sa Christchurch, New Zealand dahil sa naranasang pag-ulan. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Hindi na nagsagawa ng maganda, simple at family-friendly na year-end celebration sa Hagley Park sa Christchurch, New Zealand kahapon dahil sa sama ng panahon. Sa kanilang Facebook page at official website, inanunsyo ng Christchurch City Council na kansilahin ang Disco Team Year-End Celebration na para sana sa mga bata at ang main event na fireworks display. Nagpahayag ng panghihinayang ang ilang magulang, ngunit inunawa naman ng iba kung bakit kinailangang magkansila. Ngayon, umulan naman kaya medyo nakaka-disappoint talaga kasi yung mga bata nag-e-expect na makakapanood sila ng mga fireworks tapos umulan bigla. So, nasira yung plano namin. Kaya ang balak na lang namin ngayon ay magkakaroon na lang kami ng, siguro kakain na lang kami sa bahay, bibili ng pagkain, at magwa-watch na lang kami ng movie. So, yun na lang. Ayun nga, this year, medyo frustrating kasi yung family looking forward for the fireworks again. Kasi last year, experience namin ang ganda ng fireworks sa Hagley Park. And then, plano kami na pupunta kami doon. So ngayon, nagbotohan kami. Sabi ko, ano gusto nyo? Watch movie or dinner na lang outside or rebook na lang tayo ng ibang schedule. Para naman sa buong New Zealand, ang lahat ng publicly held na year-end celebration ay vape, smoke at alcohol-free. Bawal din ang magdala ng anumang glass sa area. Lahat ng bag ay i-check din bago makapasok sa area ng event. Sa sino mang mahuhuling lalabag ay maaaring paalisin sa area o maaari ring magmulta. Aplikable ang batas ukol sa paglabag sa liquor ban at restrictions sa vape at paninigarilyo, violence at drugs, hindi lamang pag may okasyon, kundi para sa lahat ng panahon at pagkakataon. Taong 2021 nang huling nakansila ang year-end event sa Christchurch dahil naman sa ipinatutupad na COVID restrictions. Samantala sa North Island, kung saan naroon ang Wellington, Hamilton at Auckland, ay tuloy pa rin naman ang selebrasyon kahit na bahagyang maulan din sa mga nasabing lugar. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinansela o ginawang tahimik ang mga nakatakdang year-end event sa South Korea dahil sa ipinatutupad na national mourning period. Layon ng nasabing hakbang na ipagluksa ang malagim na pagbagsak ng Jeju airplane kamakailan na ipinasawi naman ng 179 na tao. Ito ang humahataw na balita ni Ryuji Sasaki. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara ng 7-day national mourning period ang acting president ng South Korea na si Choi Sang-mok na sinimulan nitong linggo, December 29, 2024 at magtatapos sa Sabado, January 4, 2025. Bunsod ang nasabing hakbang ng nangyaring Jeju airplane crash sa Muan International Airport noong Sabado, December 28. Kinansela naman ng mga lokal na pamahalaan ng South Korea ang mga year-end event dahil sa kanilang national mourning. Samantala, sinabi naman ng Ministry of the Interior and Safety na pwede namang ituloy ang mga nakaplanong event sa mapayapang pamamaraan. Dahil dito, may mga aktibidad naman na isinagawa sa iba't ibang lugar
ngunit hindi nagpatugtog ng anumang musika bilang pakikiisa sa pagluluksa ng bansa. Naglagay naman ng Joint Memorial Altar ang Seoul City para sa mga biktima ng fatal plane crash. Nagpasimula ito noong December 31 at mag-ooperate ng 5 araw hanggang sa pagtatapos ng National Mourning Period sa January 4. Ryuji Sasaki, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Daan-daang migrante ang nagmamadaling makapasok sa Estados Unidos mula Mexico. Nais silang makarating na sa US bago ang pag-upo ni President-elect Donald Trump sa January 20. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon. Daan-daang migrante ang nakapila sa National Migration Institute o INM sa siyudad ng Tapachula, timog ng Mexico para makakuha ng permit upang makadaan sa bansa para makarating sa border ng Estados Unidos. Napanatag naman ang loob ng mga migranteng nakakuha ng appointment sa CBP-1 na application ng gobyerno ng United States bago ang takdang pag-upo ni President-elect Donald Trump sa pwesto sa January 20. Karamihan sa kanila naghihintay ng upuan sa mga bus sa Tapachula. Karaniwang bumabiyahe ang bus ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Lula nito ang mga migranteng bumabiyahe ng libo-libong milya patungo sa border. Inulunsad dito ng gobyerno ng Mexico para maprotektahan ang mga migranteng may appointment sa mga gang at iba pang grupo na may balak na masama sa kanila. Daang libong mga migrante ang nakapapasok sa Estados Unidos ng legal at nakakakuha ng mga work permit dahil sa CBP-1 at sa iba pang mga humanitarian programs ng Administrasyong Biden. Plano naman ni Trump na tuldukan na ang mga programang ito, kabilang na ang CBP-1. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Parating naman ang rush ng Arctic air sa Estados Unidos sa unang linggo ng 2025 at inaasahang mananatili hanggang weekend. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Babalik ang matinding lamig ng winter sa kalahati ng Estados Unidos dahil sa bumababang Arctic air na magbababa ng temperatura sa halos 30 degrees below average. Tinuturong ang matinding lamig ay dahil sa dalawang area ng high pressure na mula sa Canada at tumutulak papuntang eastern half ng US na magpapabagsak ng temperatura sa east ng Rocky Mountains at magpapataas ang posibilidad ng niebe sa Northeast at Great Lakes. Magsisimula ang 2025 Arctic outbreak sa Miyerkules, January 1 at tinatayang mananatili ang lamig hanggang sa first weekend ng Enero. Mararamdaman ang pinakamalaking pagbabago ng temperatura sa Northern Plains at Eastern US kung saan ang North Florida ay maaaring makakita ng overnight lows para sa Jacksonville at Tallahassee na around 30 degrees. Samantala, sinusubaybayan ng National Weather Service sa Buffalo ang isa pang prolonged lake effect snow na magsisimula ngayon ding Miyerkules na maaaring umabot hanggang weekend. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Malaki ang benepisyo ng pagiging mapagpasalamat, hindi lamang sa individual kundi pati na rin sa komunidad. Ayon sa mga eksperto, ang ugaling ito ay nakapagpapabuti ng kalusugan, nakakatulong sa pagpapagaling at nagdudulot ng mas maayos na samahan. Ito ang humahataw na balita ni Sunny Cos. Hataw Balita ngayon. Isa sa mga bagay na pakikinabangan nating lahat sa 2025 ay ang pagiging mapagpasalamat. Alam nyo ba na ang pagiging thankful ay may kinalaman sa ating kalusugan? Ayon sa mga pag-aaral mula sa Harvard University, nakakatulong ang pagiging mapagpasalamat sa pagpapababa ng muscle pain na dulot ng mga sakit at nakakabawas din ito ng stress, kalungkutan at depression. So there's lots to learn, but it does seem like people who experience feeling grateful more often or more powerfully tend to do better both in terms of their physiologic health and in terms of the behaviors that they do to take good care of themselves. Dagdag pa ng mga eksperto, ang tao mapagpasalamat ay kalimitang nag-aalaga sa sarili, kumakain ng masustansya at malinis sa katawan. Natuklasan naman sa isang pag-aaral sa University of North Carolina na parang magnet ang isang grateful person para sa iba dahil nakikita nila ang kabutihang ginagawa nito sa kanilang paligid, maliit man o malaki. Relationships are extremely important, and signaling that you're the kind of person who notices when other people do kind things incidentally draws other people toward you.
ang isang taong marunong magpasalamat ay isang mabuting bahagi ng komunidad. Kaya payo ng mga eksperto, lalo na sa mga laging nakasimangot o bugnot sa buhay, magsimula sa kasabihang, count your blessings. Isang paraan nito ay ang paggamit ng Thankful Journal, kung saan isusulat ang mga bagay na ipinagpapasalamat araw-araw, o kaya namay magsanay ng pagsabi ng salamat sa mga nakakatulong sa iyo. Maganda rin ang epekto ng pagiging mapagpasalamat sa buong komunidad. Ayon kay Dr. Laura Kubsansky ng Harvard T.H. Chan School of Public Health, higher levels of gratitude in a population will also benefit societal health or community health. And that's because it helps to create better social relationships, which in turn creates more social cohesion and social capital in a community. Gratitude is not only good for my own health, but is also good for community and societal health. Isang magandang halimbawa ng scientific findings na ito ang Members Church of God o MCGI. Linggo-linggo nagsasagawa sila ng pasasalamat sa Diyos at walang patid na mga public services at charity works gaya ng libreng medical missions, feeding programs, free stores, free tuition fee at marami pang iba. Kaya kung may isang bagay kang nais sa simulan ngayong 2025, siguruhin kasama rito ang pagiging mapagpasalamat, lalo na sa Diyos na may bigay ng lahat ng mabubuting bagay. Sanikos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ayan, salamat sa Diyos. At ito naman yata para sa atin ito, Ani, sa mga gustong humabol magbakasyon sa Japan ngayong winter season, patok sa mga turista ang 300-year-old hot spring town sa Gizan Onsen. Ito ang humahataw na balita ni Nerissa Dando. Hataw Balita Ngayon. Isa sa mga pinakamagandang tourist destination dito sa Japan tuwing winter ay ang Ginzan Onsen, isang 300-year-old hot spring town sa Yamagata Prefecture. Kilala ang lugar sa mga traditional Edo period architectural buildings na nababalot ng snow tuwing taglamig. Mararating ang lugar matapos ang 5 oras na pagbiyahe mula sa Tokyo, habang aabot naman ito ng 3 oras at 30 minuto kung sasakay ng Shinkansen o tren. Ang Ginzan Onsen ay binibisita ng mga turista mula sa ibang mga bansa at tinatayang may 330,000 na bisita taon-taon. Kahit sa ibang season, patuloy na dumarayo ang mga bisita sa Ginzan dahil sa kagandahan at kapayapaan ng lugar. At simula January 7, 2025, magpapatupad ang Ginzan Onsen ng bagong polisiya para sa mga day trippers. Ang mga bisitang gustong pumasok pagkatapos ng 5 p.m. ay kailangang bumili ng ticket worth 1,150 yen o higit 400 pesos, kasama na ang bus ride. Habang pagdating ng 8 p.m. ay hindi napapayagan ang mga walang hotel reservation na pumasok. Ang mga bagong panuntunan ay upang mapanatili ang katahimikan at maiwasan ang pagsikip sa mga photo spots, traffic problems at pagharang sa emergency access. Tinitiyak pa rin ng Ginzan Onsen na mai-enjoy pa rin ang lugar kahit pinapanatili ang kagandahan ng kanilang komunidad. Kaya't huwag palagpasin ang pagbisita sa Ginzan Onsen, isang karanasan na hindi mo malilimutan. Nerissa Dando, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng abiso ang Philippine Embassy sa Israel hinggil sa pagbabago ng ETAIL. Samantala, what's up, kabayan? Labas ng abiso ang Philippine Embassy sa Israel hinggil sa pagbabago ng ETAIL implementation sa bansa. Mula ngayong araw, January 1, 2025, required na ang visa-exempt countries kasama ang Pilipinas sa pagkuha ng Electronic Travel Authorization or ETAIL bago ang flight papuntang Israel. Hindi naman ito required sa mga diplomatic, official, or service passport holders. Maaring mag-apply ng ETAIL sa israel-entry.viva.gov.il. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Milan, Italy sa isang forum na may temang
Business-minded Pinoy empowering the entrepreneurial spirit ng mga bagong bayani. Gaganapin ito sa January 13, alas 6 ng gabi sa Kalayaan Hall ng Konsulado. Pag-uusapan dito kung paano maging successful migrant entrepreneur sa Italy. Sa mga interesadong dumalo, mag-email lamang sa milanpcg.cultural@gmail.com. Naglabas naman ng listahan ng Philippine Embassy sa Oman ng mga newly arrived passports na ready na for release. Maaring i-claim ang inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. Magbigay naman ng authorization letter kung ibang tao mag-claim ng inyong mga passports. Para sa listahan ng mga available passport for release, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHL in Oman. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Marie. Umabot na sa 15 ang nasaktan o nasugatan dahil sa paputok sa Bicol ayon sa Department of Health Region 5. Hindi pa kabilang sa opisyal na listahan ng mga naputukan sa pagpapalit ng taon kaninang hating gabi. Mula sa Naga City, si Ryan Salatandol, humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Yes, Ryan, kumusta ang mga sitwasyon dyan? Marami bang nagpaputok sa pagsalubong sa 2025? Yes, Ani, magandang umaga. Dito sa pag-iikot natin kagabi ay napansin natin na kumonte yung usually na napakaraming fireworks display dito sa probinsya ng Camarines Sur. Katunayan, yung provincial government mismo ng Camarines Sur ay hindi na nagsagawa ng fireworks display, kundi nagsagawa na lang sila ng isang makulay at mailaw na pagtitipon doon sa kanilang capital grounds dito sa Pili, Camarines Sur. Ani, sa tuwing nagpapalit ng taon, karaniwang naitatala ng Department of Health o DOH ang pagtataas ng kaso ng mga napuputukan. Noong December 31, 2023 to January 1, 2024, nakapagtala ng 29 na kaso ng fireworks-related injuries sa Bicol. Batay sa pinakabagong tala ng DOH Region 5, mayroon ng 15 kaso ng naputukan sa 10-day monitoring ng ahensya mula December 21 hanggang January 1, 2024 na mga firecracker-related injuries cases dito sa Bicol Region. Ang probinsya ng Camarines Sur ang nasa top list na may 5 kaso. Sumunod ang Camarines Norte na may 4 na kaso, sa Albay na may 3 na naputukan at sa Legazpi City naman ay may naitalang 3 ding kaso na nasabugan ng paputok. Samantala, ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection Bicol, wala silang naitatalang kaso ng sunog dulot sa paputok sa pagpapalit ng taon. Habang ang Philippine National Police sa Camarines Sur nakapagtala ng 20 kaso ng mga road traffic incident dito sa probinsya ng Camarines Sur. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Ryan Salantandol mula sa Naga City. Hinikayat po ng Department of Health ang mga biktima ng paputok na magpa-hospital kahit walang pampagamot. Nagpapaalala naman ang mga healthcare worker na huwag pulutin ang mga paputok na hindi sumabog para maiwasan ang disgrasya. Si Asher Kadapan Jr. humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa ng surprise inspection ng Department of Health sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center kasabay ng huling araw ng pagpapalit ng taon. Bukod sa paghahanda ng ospital sa inaasahang pagdagsa ng mga biktima ng paputok, nais tiyakin ng DOH na nabibigyan ng pinansyal na tulong ang mga pasyenteng walang kakayahang magpa-ospital. Ayon kay Health Undersecretary Emmy Liza Perez Chong, handa ang ahensya na umalalay sa mga indigent o mga walang kakayahan magpagamot sa mga public health facility. Sa ganitong paraan, hindi na magdadalawang isip ang mga nasugatan ng paputok na magpa-ospital dahil lang sa gastusin.
we make sure kahit po walang pera, meron pong tutulong sa mga DOH hospitals dahil po meron tayong programa na tinatawag nating Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Pagsapit ng gabi ng December 31, dumoble ang bilang ng mga fireworks-related injuries sa JRRMMC. Mula sa 17 kaso na naitala simula December 21 hanggang 30, umakyat ang bilang na ito ng mahigit 30 pagdating ng December 31. Pangunahi pa rin sa mga dahilan nito ay ang paggamit ng mga iligal na paputok gaya ng King Kong, 5-star at Triangulo. Habang karamihan pa rin sa mga biktima ng paputok ay mga menor de edad. Ayon kay Dr. Wenceslao Lauderes, Medical Center Chief 2 ng JRRMMC, sa dami ng mga nagpapaputok, mapipigilan ang lalong pagtaas ng bilang ng mga naputukan kung iiwasan ang paghawak sa mga paputok na hindi sumabog. Ang mga rebentador na nasa daan ay hindi po yan pinupulot. Kasi 'di ba, sabi nga ni Yusek, napakataas ng incidence ng passive victims. So ibig sabihin ito yung mga hindi nagsindi. Kaya instead of papulutin or sindihan, mas better na basain po siguro yan para maiwasan ang further na senaryo na maraming tataas pa ng kaso. Kaya importante. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kalinsabay ng pagpasok ng taong 2025 ay ang pagsilang ng nag-iisang New Year baby sa Fabellian Memorial Hospital. Ang naturang sanggol ang first New Year baby sa bagong building ng ospital. Samantala, tatawagin naman Gen Beta ang mga sanggol na ipapanganak ngayong 2025. Si Mia Alonzo humahataw. Hataw Balita ngayon. Eksaktong alas 12 ng madaling araw nang isilang ang malusog na baby girl ng 27 years old na si Leia Merazo. Sa kabila ng halos 12 oras ng pagle-labor, hindi nito alintana ang hirap dahil sa ligayang dala ng kanyang bagong silang na supling. Nag-start po ako mag-labor. Wala pa ko na-expect na kahit na anong sakit. But nung nag-fully dilated na ako, masakit na pero worth it naman nung nailabas. Ayon kay Leia, January 4 ang orihinal na due date niya, subalit napaaga ito at sumakto pa niya ng alas 12 upang hiranging New Year baby ang kanyang baby girl. Masaya rin namang sinalubong ng mga nurse at staff ang pagpapalit ng taon sa Fabella Hospital at excited din silang makita ang kauna-unahang New Year baby sa bagong lipat itong hospital building sa Tayuman Street, Santa Cruz, Manila. Nagluwal si Leia ng malusog na baby na may timbang na 33.82 grams at may haba na 4.7 centimeters na kanyang pinangalanan ng Alea Jade, hango sa pangalan nilang mag-asawa. Pag-asa ni Leia ang paglaki ng kanyang baby girl ng malusog at may takot sa Diyos. Paggawa't may naiiwang trauma sa katawan, ay ligaya naman ang hatid nito sa kanilang kalooban nang ito'y isilang. Samantala, kaugnay nito, ayon sa mga eksperto, pagsilang ng mga sanggol ngayong 2025 ay tatawagin na ang mga ito na Gen Beta babies. Pasok sa Generation Beta o Gen Beta ang mga ipinanganak ng taong 2025 hanggang 2039, kung saan ayon sa blog na isinulat ni Mark McRendell, ang Gen Beta baby ay mas exposed na sa mga artificial intelligence at mas malawak na exposure pa sa mas advanced na teknolohiya. Ayon naman kay Leia, bilang isang ina, nakadepende aniya sa magulang ang pag-alalay, lalo pat ipinanganak ang kanyang baby sa ganitong era. Well, nasa pagpapalaki naman yan, to limit na lang yung mga use ng gadgets hanggat hindi pa niya kaya intindihin. So, ayun lang, proper discipline kasi lahat naman ng sobra nakakasama. Bagamat natapos na ang taong 2024, magiging pasimula naman ito ng masaya at bagong hinaharap sa bawat magulang na magsisilang ng kanilang anak ngayong taon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, para alamin ang latest na magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, makakapanayam natin si Benison Estareja, ang weather specialist ng DOST Pag-asa.
Magandang umaga, Benison Estareja. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po ang tatlong weather system na umiiral ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa? Good morning po, Miss Annie, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Well, sa ngayon patuloy pa rin po yung epekto ng mga iba't ibang weather systems natin at nagdadala pa rin po ng mga paulan. Dito sa may Batanes, asahan yung mga light to moderate rains. Epekto po yan ng northeast monsoon or hanging amihan. For the rest of Cagayan Valley, ganyan din ang Apayao, Aurora, Bulacan, asahan yung maulap na kalangitan na merong mga kalat-kalat na ulan, epekto ng shear line. Affected din itong shear line o yung banggaan nga ng mainit na easterlies at yung malamig na amihan ang Metro Manila, ganyan din ang malaking bahagi ng Calabarzon. Dito rin po sa malaking bahagi rin ng Bicol Region and Mimaropa, so mag-ingat din sa mga pagbaha at pagguho ng lupa pa rin. And dito sa natitirang bahagi ng Southern Luzon plus Visayas, Caraga Region and Davao Region, andyan pa rin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang banggaan po ng hangin from the northern and southern hemispheres. Yung mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa Mindanao, may mga isolated thunderstorms pa rin na mararanasan pagsabit po ng tanghali at hapon at may mga isolated light rains naman for the rest of Luzon, epekto rin po ng northeast monsoon. Okay. Ginoong Benny, mayroon bang inaasahan tayong sama ng panahon sa bansa bukas o hanggang sa weekend po? At least po until weekend, wala naman tayong ine-expect na weather disturbance, especially bagyo po na papasok ng ating par. But for the month of January, possible pa rin po yung hanggang isang bagyo. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan sa Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ginoong Benison Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Salamat po. Kakaiba ang naging pagsalubong naman sa pagpapalit ng taon ng mga residente sa Maynila sa pangunguna ng Manila Local Government. Nagliwanag ang iconic clock tower at mayroon ding fireworks display. Si Dante Amento, humahataw. Hataw Balita ngayon. Pinagliwanag ang iconic clock tower sa pamamagitan ng 3D mapping at may kasama pang fireworks display. Ganito sinalubong ng mga residente ng Maynila ang taong 2025 sa unang pagkakataon. Pinagplanuhan na dito po natin gagawin sa iconic clock tower yung ating fireworks display ngayong pong taon. Nagsama-sama ang ilang lokal na opisyal sa kartilya ng Katipunan Grounds malapit sa City Hall para sa New Year countdown. Ayon kay Mayor Hani Lacuna Pangan, matagal nilang pinagplanuhan ang paraan ng pagsalubong ng taong ito. Mas maigi na ito kaysa magpaputok na maaaring masugatan at madisgrasya pa ang isang tao. Matagal na naman po natin na talaga ina-encourage ang ating mga kababayan na sana wag na po silang magpaputok sa kanilang mga tahanan. Masaya naman ang mga residente na sumaksi sa fireworks display at pagliwanag ng iconic clock tower. Nakita kasi nila ito ng malapitan na tumagal ng 5 minuto ang fireworks display at hindi pa mapanganib. Pagpaputok po kasi marami ang na-aksidente, like putulan ng daliri. Yung fireworks, wala naman pong mas safe siya. Masaya sir kasi kahit nasa Saudi yung jowa ko, parehas kaming nanood, sabay kaming nanood kasi video call ka siya. Samantala, ang mas maraming tao kasama ang taga-probinsya ay sa Luneta Park sinalubong ang 2025. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Inilunsad na kagabi sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason, ang pinaka-bagong inobasyon mula sa UNTV and Rescue First Responders. Binubuo ang nasabing grupo ng elite members ng UNTV trained rescuers na sumabak sa iba't ibang rescue training. Sakay ng motorsiklo na equipped na mga kagamitan para sa rescue, ang first responders ay may sapat na kakayahan para rumisponde sa anumang uri ng aksidente. Layo ng News and Rescue First Responders na makatugon sa mas mabilis sa mga humihingi ng tulong. Hataw Balita ngayon. Congratulations po, Kuya. Salamat sa Diyos. At sa atin namang shout out sa lahat ng mga naging kasama namin. Maraming salamat dito po sa Hataw Balita, Chris, and of course kay Sherwin. Maraming salamat. And of course kay Diyosa. Kasama natin si Carl, Jericho, and of course si Aljan, kasama si Races. Mga kasama natin si Rap. Thank you very much, Rap.
Yung aming pilot, si Bernie. Thank you so much. IT people, yan, mga kasama natin dito sa lahat ng mga nagpuyat. Maraming salamat po. At syempre, mga kasambahay, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga nanonood, mga kasambahay, mga tagapakinig, Radyo La Verdad 1350, mga nanonood ng TV, sa UNTV at sa social media, sa lahat ng mga empleyado, mga nasa likod, mga kasambahay ng UNTV, maraming salamat sa inyo po. Shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 3 na po tayo, mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe na, like and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Pedro 3:10. Sapagkat ang nagnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, January 1. 2025 na po tayo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos, mga kasangbahay, at magandang umaga.